Hello everyone! Welcome back to my channel. Today I make potato pizza. Pizza potato. Okay po? Okay. Let's start. My ingredients is dry potato or patata, onions, string onions, paprika or chili, hot dog for our dough. And we need also sugar. Milk and salt, baking powder, mozzarella cheese, and a little of flour, rice meal. I make this dry potato. I grated this dry potato. I grate this dry potato. I chop these onions and also the pork balls or the hot dog. I make this first and then I prepare for I make grind or chopping on this. Now I finish grate the potato or patata. I mix this with flour or base ng pizza. By the way, tuloy ko po yung part 4 ng ating OFW while I'm mixing this. Ay, yung pong saan po tayo nagtapos na, sabi ko, yung pong mga amo na mabait, para mga po sa tayo wag pagalitan, sumunod na lang. Sa ngayon, sabi ko nga po noon, ang ano po natin, ang kakapitan lang po natin yung prayers natin. Si God lang po ang kakapitan natin. Kaya po tayo wag masyadong kampante. Ang kailangan po natin ay dasal. Konti pong tubig po natin. Dasal lang po ang kailangan para po tayo ay matulungan ng Diyos sa ating pagtatrabaho. Sandali lang po. Konti lang tayo ng tubig. Mix natin. Tapos, yung pong sinasabi, yung passport, yung telepono, yung mobile, sadya pong doon pa lang sa agency pa lang, ang na-experience ko sa agency pa lang, kinuha na yung cellphone ko. Bawal daw ang cellphone. Tapos, doon naman po sa aking employer, ay kinuha po yung passport, kinuha po yung lahat, kinuha. May ginalang po, mayroon doon inabutan akong isang Pilipina na sinabi, ang mahal-mahal po kasi ng cellphone ko yun. Yung pong yung kahit maliit yun ay mahal-mahal po noon. Kaya sabi ko, paano ko yan makukuha yung cellphone ko? Tapos sabi nung isang naandun ng inabutan kong Pilipina. Sabi doon sa amo ko, ay, kailangan po ma'am, kailangan po yung cellphone yun kasi hindi na po yung maibabalik. Kailangan po makuha yun. Ay, maigi naman at sumunod yung amo ko. Naka-3 araw yata. Ay, siya, sige, balikan natin doon. Ay, maigi naman at binilakan namin doon at kinuha namin, nakuha namin yung cellphone ko. Kaya lang, nandun din
nandun din sa amo ko, hindi ko binigay sa akin. Tapos binigay lang sabi ko, may ayong pong kamag-anak ko, tatawag po sa akin. Eh, kailangan po yung cellphone ko. Ay, maigi nila mo ibinigay. Tapos, ang sa trabaho ko po, kailangan ng cellphone. Sabi nung, pero po bawal, kahit kinuha yung cellphone ko, bawal pa rin mag-cellphone, nakakaharap nila. At yun, ang mga isip ko kasi doon, pag nag-cellphone, nakikipagtawagan na raw sa iba. Kaya, nadadala. Sa bagay, yung iba naman talaga nakikipagtawagan. Marami nga po ngayon na sabi daw ay kailangan cellphone, wala nang oras sa pamilya. Makaramihan po ngayon umuwi na hindi na nakakabalikan sa kayong asawa dahil nga mayroon ng iba. Ay nako. Sus. Kaya po ang saman. Kaya po bawal sa ating mga OFW na aalis pa lang kung talagang balak nyong hindi makipaghiwalay na, sabihin nyo na. Sa bagay, hindi yung kipapayagan. Ganun talaga yun. Na, ang iba ay naggagawan lang ng way para lang maano ito. Para lang masabing ganun lang. Yun, kaya po ang hirap. Tapos, yun nga po yung passport, sabi ko sa inyo, yung cellphone, hindi binibigayan. At tapos po yung sahod po, topic po natin yung sahod. Karamihan po doon, yung amo ang naghahawak ng sahod nila. Marami po doon. Pero marami din ang binibigay, pero mas marami din yung po kasi may higpit na hindi binibigay. Alam mo yung kawawa naman, hindi alam nila kung magkano ang pera nila at wala silang nahahawakan pera. Yung pong employer ang nahawak. Tapos sasabihin, magpapadala po ako ng pera sa amin sa Pilipinas. Tapos sasabihin, magkano papadala mo? Ako na magpapadala. Oh, yung pong amo na ang nagpupunta doon sa padalahan. Kaya po, ay nako, hindi na po nahahawakan ng ating ng mga manggagawa natin yung sahod nila. Maigi nilang po kung ang trabaho niyo ay sa office at hindi kayo sa bahay, okay lang. Tapos yun, yung mga sales lady doon, yung magagandang pag nakakakuha silang magandang company, yun, magagandang trabaho doon, okay lang sa kanila yun. Wala silang nahihirapan. Kaya po, nako, tapos yun po, yun ang doon. Tapos na po ako maghalo ng potato. Ito po magiging base natin sa ating pizza. Tapos po, I mix this. Sandali lang po yung OFW. I mix this chop hotdog, chop paprika or chili, chop onions. Spring onions po kanina. Tapos imimix ko po dito itong egg. Imimix ko po itong egg dito. Tapos sugar, little salt, and wait a minute, salt, mix po natin siya. Tapos yung pong marami po doon uso po sa kanila yung mga naman po, yung nagbibigay sa iyo ng gift. Kaya lang po, yung binigay na yon ay nako, pag alis mo, bakit ka aalis? Binigyan kita ng ganyan, binigyan kita ng ganito, binigyan ko sa iyo ng ganito. Bakit ka aalis? Para pa bang wala nang karapatan umuwi. Iba, banggit na po yun sa iyo kung ano na yung, kung bakit ganon, bakit ganyan. Ay naku. So, kaya po ang hirap.
Hindi, ako po, sa akin, ay hindi ko tinatanggap. Tapos nagagalit sa akin, Hillary, bakit hindi mo tinatanggap yung bigay ko? Eh, sabi ko, hindi, meron na po kasi ako noon. Sabi ko, ganun para palusot. Meron po ako kasi noon. Kaya, tapos, nagagalit. Bahala, sasabihin na bahala ka. Tapos, sa trabaho naman, sabi ko sa inyo, kailangan alam nyo, ang trabaho at sari-saring iutos sa inyo kung ano-ano na lamang. Ang may iutos sa inyo sa araw na yon. Tapos po, mix ko po ang mozzarella. Mozzarella. Doon po. Kaya po, ang daming na umuwi nung isang linggo lang po. At sabi, naghihingi ng tulong na kung pwede na silang tulungan na makauwi. Kasi, at yun pa pala ang sasabihin ko sa inyo, yun nga sabi ko sa inyo noon, pag yung pang mga binabalik sa agency, ay, nako, hindi lang po Pilipino ang gumagawa nun yung mga nasa agency doon. Tapos sasabihin ay, bakit ka binilik ng bakit ibinalik ng amo? Ay, nako. Tapos sasabihin ay, bakit ka bumalik dito? Kung binilik ng amo, bakit ka bumalik dito? Bakit hindi mo ginagawa yung trabaho? Nagbabalik na nga at hindi kaya eh. Pero, yun nga sabi ko po sa mga OFW natin, mag-practice na po muna kayo at talaga pong ang dapat pupuntahan nyo doon ay super dami ng trabaho. Hindi lang po kaunti, kundi talagang super dami ng trabaho. Ito na po yun, ilalagay ko sa pan natin. Dito ko po gagawin. Lagay ko po sa pan natin ang ating potato pizza. Mga viewers ko, please, comment naman kayo. Lalo na yung mga nag-a-aspire na mag-OFW. Tanong po kayo kung anong kailangan nyo, kung gustong malaman. Kaya po, marami po ang binabalik sa agency nga dahil hindi nila alam ang trabaho. Kaya ang daming binabalik sa agency. Dahil po, ang dami pong, tsaka iwasan po, maigindahan kung kayo ang mapupuntahan yung bahay, kung OFW kayo sa bahay kayo mapupunta. Kung mapupuntahan yung bahay ay walang member ng lalaki doon sa family. Nako, pag meron po ay delikado. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayo makipag-usap sa mga lalaking amo nyo. Doon po sa pupuntahan yung maliban lang kung hindi sa Arabian country yan. Lahat pong Arab country ay mahirap. Hindi naman po sa ilang Arabia country na ang napuntahan ko. Talagang super higpit. Ito po ang ating pizza. I-mix ko na po ito. Ilagay ko na itong ating cheese. Kung gusto niyo pong tagaluto, practice na kayo ng mga lulutuin nyo. O kaya, dapat po talaga maalam nyo na magluto kung paano. Kasi po, sasabihin sa inyo, luto mo ganyan. May mga resipin sila doon, mga sarili din na lulutuin. Naku, ang pagluto doon super hirap. Super hirap.
Yan yung inaanak po sa inyo. Marami po ako yung dapat pang italakay sa inyong problema sa OFW. Kuya lang po ay wala tayong ito na muna at ibibig ko pa po itong ating pizza. Yung po, sa mga sweldo ninyo, hindi kayo makakahawak ng sahod nyo doon. Yung kung mahigpit yung amo nyo. Pero kung hindi naman makatiming kayo ng amo na good, tapos mabait, ay okay po yun. Pasalamat kayo sa Diyos. O kaya, bumait sa inyo yung amo nyo, ay okay yun. Yun. Kaya po, ito po ay i-bake natin. Bake natin po muna ito. Siguro in 30 minutes, i-bake po natin to. I-bake ko po ito muna. Bake. Here's our finished product for today. This is potato o patata pizza. Ito, continue ko po pala sa inyo yung OFW. Ngayon po, nakarinig lang ako yung po palang sasabihin ay hindi tayo pinapayagan sa kontrata. Ang kontrata talaga natin ay 2 years lang. Pero po, marami pong amo na pag nagustuhan ka, hindi ka pa uwiin. Sasabihin, hindi, kung ano-anong gagawin. Sasabihin, wag ka munang umuwi. Kung ano, kahit po sa akin po nangyari yun, sabi ko doon sa amo ko, uuwi ako after 2 years na yun, nung date na yun, sa next month, sabi ko, finish na ang contract ko. Tapos sabi ko, uuwi ako. Sabi niya, bakit ka uuwi? Iiwanan mo ako. Ang dami-daming sasabihin kung bakit hindi uuwi, kung ano. Tapos sasabihin, hindi, wag ka muna umuwi. Pupunta tayo sa ganito, pupunta tayo sa ganyan. Hanggang gusto ko nga pong sanang umuwi noon kasi babalik ako sa trabaho ko doon sa Pilipinas. Hindi nga po ako nakabalik. Yung pong kontrata ko, binago na nila. Yung naggawa na sila ng bagong kontrata na wala na po akong magawa kasi wala na eh. Sabi, umiiyak yung amo ko, wag na daw akong malis. Sabi ko, sige, pagbiyak ko na muna, another 2 years, extension. Hindi lang extension, bagong kontrata ulit, at 2 years contract ulit. And then, sabi sa akin, sabi ko, pero, so paraang yun, kasi talaga, yung amo ko talaga mahigpit, talagang super higpit daw. Sabi nila doon, nung padating ko pala nga doon, sabi talaga nila talagang mahigpit, talagang matapang. Pero sa anong yun, sa mga paraang kung sa pananalangin, sa na bumait naman siya. Tapos doon sa paraang yun, siya sabi ko, hindi, bumait siya sa akin. Kasi anong gusto niya, ginagawa ko, tapos kasama-sama kami palagi. Nabago yung treatment niya sa mga katulong. Marami rin na hindi na siya ganon, na dati hindi na siya ganon. Kaya bumago. Pero hindi nga ako nakauwi ng 4 years. Yun po. Narinig ko pa lang, yun naman sa sahod naman ay walang problema sa amin. Pero karamihan po doon ay ang sahod hindi talaga binibigay. Hindi ko po alam kung anong reason nila bakit hindi nila ibibigay. Pero mayroon akong nakitang reason na sabi nila bakit hindi binibigay ang sahod. Kasi baka daw tumakas. Kasi nga naman, hindi sila mabisisisi, marami ang tumatakas. Kaya po, hindi ko alam kung saan ako papanig, kung sa paano ko. Kaya lang, kasi yun nga, kaya tumatakas. Dahil, meron kasing, yun nga sabi ko sa inyo, marami kasing mahigpit na amo, kaya tumatakas. Meron naman, gusto lang makalayo, kahit naman hindi mahigpit ang amo, tumatakas pa rin. O kung sumasama sa mga kaibigan, lalo na pag nakakilala na ng mga ibang lahi, lalo na yung babae, kasi magbo-boyfriend na kung sino-sino doon, nako, magkakaroon na sila,
yung pa naman ay mga ano doon ay ang daming pangako, ganito, ganito, ang ganyan, at chucho. Eh, nako, kung doon po sa mga OFW o sa magbabalak mga OFW, huwag niyo pong gawin yan. Huwag kayong makinig, huwag kayong maniwala dun sa mga lalaki doon na, nako, papangakuan kayo, hindi naman imposibleng matupad. Kasi nga, malayo kayo sa atin, malayo sa bansa nila, malayo din sa bansa natin. Mahirap doon, hindi po basta-basta doon sa Arabic country. Ang mahirap po doon. Ang kalaban mo pag nagreklamo ang amo mo sa pulis, dadamputin ka. Kahit wala kang kasalanan, ipadadampot ka, sasabihin sa iyo, ginawa mo to, sinanakawan mo siya, umalis siya ng walang paalam, ipadadampot ka, sa kulungan ang bagsak mo. Kaya po, mahirap. Super po. Kaya ngayon, ang ating last sasabihin ko lang na magdasal at yung pong amo natin ay pabaguhin ng ugali. Doon po sa mga naandun na sa mga kapanood nito mga OFW, panalangin lang po talaga. Tapos sunod, kung anong inutos na pwedeng kakayanin, sundin. Pero kung hindi kakayanin, magreklamo. Sila naman ay alam naman nila, hindi mo kaya, hindi ko po kaya, tulungan ako, at tutulungan naman yun. Kaya, ganun. Okay po? So, for today, ito po muna ang ating part po na ating OFW. Marami po, ang dami pong nangyayari doon na hindi nyo alam. Lalo na dyan sa mga agency ngayon, sasabihin, yung po kasing, continuous ko, may madagdag ko lang po pala, no? Yung po kasing agency doon sa bansa na pinupuntahan nyo, yun po yung kakonect ng agency dito. Kung hindi naman po isa yan na silang nagmo-monitor, dahil doon nga po, kahit tawagan niya yung agency na kung saan ka puntang agency, sasabihin okay lang siya, kahit naman hindi, kasi ayaw nga nilang umuwi, bumalik sa agency yung employer o yung employee na inassign nila kung saan, sinong employer ang napuntahan, kaya hindi naman nila kinokontak. Naku, maniwala kayo dyan. O siya, sige po. O sa next part 5 naman po tayo. Sige po, bye-bye po. Please subscribe my channel. Please watch my video. Comment po if you have something you want to clear. What about the OFW? O tsaka doon sa niluto ko. Sige po, thank you so much. Please subscribe and to God be the glory. Bye-bye.